Magandang trabaho at malaking sahod. Kailangan ko ba bang maghanap ng iba? What if kung may mag-offer sa'yo na mas malaking sahod, are you going to take the risk? So, related po dyan yung aking ibabahaging sulat ngayon sa inyo, guys. Pasok! Please hide my identity. Isa po akong seaman, 33 years old, and currently serving on board bulk carrier as a chief officer. Sa ngayon ay sumasahod ako ng $7,600 o equivalent to 444,000 pesos, which is mababa kumpara sa offer ng ibang company. Recently, in-invite ako ng friend ko na lumipat sa company nila. Same rank kami, but he was earning around $8,000 per month. On his first contract, at nag-i-increase ito every year ng $200 until sa ika-third contract niya. So after 3 years, yung sahod niya ay umaabot na ng $8,600 maximum. Medyo nagtatalo ang isip ko kung nalipat ba ako sa company nila or hindi. Dito kasi sa company namin, kahit na mababa man ang sahod compared sa ibang company, may mga options naman na ino-offer ang company na land-based job. Para sa amin, kung sakali na ayaw muna namin sumakay. Like for example, we can work as instructor in our in-house training center na ang salary offer ay aabot din ng 150,000 pesos gross. Or we can work as instructor in our own maritime school, which is ang salary ay 600 pesos per hour or almost around 120,000 pesos per month net. Or work as maritime superintendent in our shipment management office dito sa Manila na nag-offer ng 150,000 pesos per month gross. Mabilis din ang promotion dito sa amin. Pero nangihinayang kasi ako sa difference na $1,000 sa sahod ng company ng friend ko. Nag-e-expand kasi sila at mas prefer ng European principal nila na kumuha ng mas maraming mga Filipino crew. Kung lilipat ako ng company nila, mas mapapadali sana ang pagpundar ko ng assets na pwede ko pagkakitaan. Ano po kaya ang maipapayo ninyo? Medyo nag-aalinlangan din kasi ako kung magte-take ng risk. Maraming salamat po and more power. First, check mo muna kung ano ba talaga ang reason ng trabaho mo. Kung may pinag-iipunan, pinupundar, o sinusuportahan ka. Fix mo yung goal mo para malaman mo kung kinukulang ka ba talaga. Second, learn not to compare yourself to others. Nag-uumpisa ang hindi pagkontento kapag pinasok mo sa isip mo yung bakit siya, bakit si ganito. Na kahit sapat naman sana para sa iyo yung sahod mo, dahil nalaman mong malaki yung kita niya, parang nakukulangan ka tuloy. Learn to accept things na meron at merong may mataas sa'yo. But it doesn't mean nagkukulang yung sa'yo. Feeling mo lang kulang kasi naglo-look out ka sa ibang tao. This hits me so hard. I remember when I seek an advice from a friend, sinabi ko sa kanya na meron akong offer sa isang company na mas malaki ang sahod. Ang una niyang tanong sa akin, ano ba ang mahalaga? Ang bilis ang sagot ko. Sabi ko agad, pera. Ang sabi niya sa akin, hindi lahat ng pera ang dahilan. Doon ako napaisip ng malalim at tumatak talaga sa isip ko, o nga naman, aanhin ko ang mas malaking sahod if mako-compromise naman ang time ko for my family. Dahil kapag lumipat ako ng work, di ko alam if magiging flexible ba ang schedule ko tulad ng work ko ngayon. Di ko alam if maayos ba ang magiging co-workers ko or mabait ba ang boss ko. Sometimes, people just need to be contented on what they have in life. At doon mo makukuha ang true happiness. Be content.
grateful, and love your work instead of comparing your salary to other. Mag-ingat ka, baka sa paghangad mo ng mas malaking sahod, lalo kang mawalan. Kahit gaano pa kalaki ang kikitain mo, kung wala kang contentment, wala ka pa rin kasiyahan yan. If you are a family man and looking to stay here for good, then stay in your current company. But if you are a single, then I highly suggest you take your friend's offer for your peace of mind. Ang hirap kasi magkaroon ng mga maraming if. Paano kung ganyan? Paano kung ganito? Pero, paano kung hindi maganda yung outcome ng decision mo? But nevertheless, ang impact will still fall on you. So just be firm with your decision. Contentment is always the key to have a peaceful mind. Huwag mong masyadong hangarin yung bagay na hindi para sa'yo. Kasi minsan, yung kakapilit natin pumunta sa ibang sitwasyon dahil sa kagustuhan natin, ay yun din ang nagpapahamak sa atin. Appreciate mo yung kinikita mo dahil kumpara sa ibang tao, mas mapalad ka. Huwag mong tignan yung isa mong kakilala na yan. Tignan mo yung mga ibang tao na kahit gustuhin, hindi maaabot kung ano ang meron ka. And that's how you see a bigger picture of yourself. More ipon ka na lang at less gastos. Magtayo ka ng paupahan habang malakas ka at nakakaakyat ka ng barko. Invest mo ang pera mo sa tamang paraan para kapag tumanda ka, may aasahan ka na monthly income mo. So, masasabi ko lamang dito kay Leto Sender, stay put ka na lang dyan, napakaganda ng trabaho mo at napakalaki ng sahod mo, so wala ka nang kailangan hanapin pa. At isa pa, napakaganda na ng oportunidad na binibigay ng kumpanya mo. Pwede kang magtulong kung sakaling ayaw mo nang sumamba ng barko. Diba napakaganda ng oportunidad yan para mas makakasama mo ang iyong pamilya dito sa Pilipinas. At isa pa, kapag lumipat ka, hindi mo alam kung ano ba ang magiging boss mo, mabait ba siya, or what. Yung mga katrabaho mo, yung environment na lilipatan mo, hindi mo alam kung maganda. So, para sa akin, stay put ka na lang dyan. So, thank you again for watching my video. See you again in my next vlog. Please don't forget to like and subscribe to my channel. God bless. Bye!